is transformative. Okay? Is transforming, pangatlo. Pag nasa katotohanan ka, napapalapit ka sa Diyos. Tatlong bagay. Ano yung tatlong bagay? Freedom. Pag katotohanan yung nararamdaman, freedom ka. Pangalawa, natatransform ka. Tatlo lang yan. Pangatlo, napapalapit ka sa Diyos. Magkakasama ko yung tatlo. Pero pag napapalayo ka sa Diyos, hindi katotohanan yung tinanggap mo. Nasa kasinungalingan ka pa rin. Amen? Ang taong hindi nagbabago, nabubuhay sa kasinungalingan yan, hindi nagbabago eh. Walang katotohanan tinatanggap yan. Theory lang sa kanya yun, information lang, belief lang yun. Pero pag katotohanan ang tinanggap mo, katotohanan ng Diyos, sinampalatayanan mo, it will activate your life. It will give you the sense of peace and freedom. It will transform your life, magbabago ka. At pagkatapos, wow, ang sarap ng malapit sa Diyos. Amen? Oo, pag-amen ng amen si Ian no? Hindi mo nasama si mama mo, paano na umulan? So, yung mga nagpaalam po sa atin dahil umulan. Ang alam nila, may bagyo. Alam niyo po ba may bagyo talaga? Bagyo ng pagpapala. Amen? May sabi nga natin, baka hindi alam itong lugar na ito Yan natin kung sino yung baka mag-text. Yun nga. Hindi daw siya makaka-attend kasi umuulan na. Kaibigan natin, hindi daw makaka-attend. Okay, so ilan po yung deception ni Satan na pinag-aralan natin? General deceptions po yun. Ano yung unang deception na strategy ni Satan? Pinaniwala niya sa Eva at si Adan? Walang consequence. The key word is walang consequence ng kasalanan. Kaya tayo gumagawa ng masama, okay? Kahit alam niyang masama, kasi napapaniwala siya sa kasinungalingan ng Diablo na ang kanyang ginagawang masama, walang consequence. Pag kinain mo yan, hindi naman talaga kayo mamamatay That's number one, walang consequence yan. Kaya kalimitan kong sinabi, alam mo naman, mali ginawa mo pa. Deceive nga wala tayong magagawa, deceive nga Bakit nakaw sila ng pera ng kabalang bayan? Alam naman nila sila yung pagdating ng araw, ihahatulan Kung hindi man dito sa kabilang buhay, deceive nga Akala nila, sa gagawa ng mali, walang consequence. Mga taga-life of grace, ito yung aking pinangaral sa inyo para maging seryoso tayo sa mga sinasabi ng Diyos kasi may consequence pag hindi ka sunod. Okay? Pastor, babait naman kasi madadala ko rin sa Lord. Okay lang ba na siya aking mapanasama? Bahala ka. Sinabi ng Bible, hindi Total, madadala ko rin siya sa Lord Ang dami nang umiyak dyan. Tumulo pa ng luha. Dugo pa yung luha nila dyan. Sige. Pag sinabi ng Bible that is fixed, honor that. May consequence yan pag hindi mo ginawa. At pag lumabag ka rin, o hindi mo ginawa yung dapat na gawin, lahat mo may consequence. Depende po doon sa magnitude ng sin. That's the first deception natin binigyan po ng punto sa inyo. Okay? So kahapon, umaten po kami ng seminar tungkol po sa soul winning. Ang sabi po doon, walang exemption. Lahat dapat nagsosoul win. May gift ka ng evangelism o wala. So may consequence po pag hindi ka nag-soul win. Bahala ka. You're losing. Pangalawang deception. Walang consequence ang kasalanan. Kapag nga lumabag ka, gaganda pa nga buhay mo Ayun ang pangalawang deception. Akala nila, kapag gumagawa sila ng masama, kainin mo yan, labagin mo ang Diyos.
Magiging Diyos din kaya kayo, mas maganda kaya buhay niyo. Sabi ko doon sa mga lumabag sa Panginoon, alam mo, lumabag ka sa Diyos, lumayo ka sa Panginoon at gumanda buhay mo, balik ka dito, sasama ako sa iyo. Hindi na ako maniniwala sa Bible kasi may magandang buhay pala. Labas sa Diyos eh. Hello? May maganda bang buhay malayo sa Panginoon? May maganda bang buhay labas sa Panginoon? Labas sa kalooban ng Diyos, walang matino, walang magandang buhay doon. Deception. So, dalawa na. Ano yung pangatlong deception? Binayaran yung mga sundalo. Walang resurrection. So, kaya ang Israel, grabe ang pinagdaan ng sufferings ng mga yan for hiding the truth about Christ, that He's resurrected from the dead. They were dispersed. Hindi po madali maging Jewish. O may pangako ang Diyos dahil kay Abraham, the father of the Jewish nation, pinangakuhan siya, hindi ko pababayaan kayo. I will make you a great nation. Kaso lang, when they rejected Jesus Christ, promised by God to Abraham, they suffered a lot until this time. Buti na lang, balanse natin ang pangako ng Panginoon. Okay, ang deception niya na si Kristo hindi nabuhay na muli, nakakalungkot. Ang dami pa rin Kristiyano na hindi lubos na intindihan ang ibig sabihin ng resurrection. Tinalaki ko po last time, di po ba? Sabi ni Paul, ang sabi ni Paul, that I may know Him in the power of His resurrection. So, alam niyo po ba ang power ng resurrection? Ha? Ano po ba yung power ng resurrection? Pag minuntok sila, ano yung resurrection mo? Ano sasabihin mo? Pag sinabi, ipalawan mo sa akin yung power ng resurrection? Grabe yung anak mo, lalaki mamaya, daming tatanong yan, nakalino yan eh. Maraming tanong ang mga bata pagka nagpa 5-6 years old yan. O pag natanong kayo ng resurrection, ano yung paniniwala niyo? Iyan sa mga pamangkin mo. So, the power of resurrection, ang pinaliwanag ko pag sinabing resurrection, it is about restoration. It is not just about forgiveness. It is not just about redemption. It's about restoration. Pinaliwanag ko last time, di ba? Nung si Kristo nabuhay na maguli, tayo po ay kanyang ibinalik sa katatayuan bago pa nagkasala si Eva at si Adan. Anong buhay ni Eva at ni Adan bago pa nagkasala? Masagana. Walang kasalanan. Banal. Okay? Binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. Extension ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan kumikilos kay Eva at kay Adan ay kapangyarihan ng Diyos. Omnipotent power. And then binigyan sila ng responsibility. Ang responsibility hindi nagbabago. Kung ano yung responsibility binigay sa kanila, ganoon pa rin tayo. Doon mo gagamitin ang kapangyarihan, ang kabanalan, at ang kasaganaan mo. Pag Kristiyano ka, masagana ka. Restored ka to prosperity. Sabi ng Panginoon, naparito ako upang kayo bigyan ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. So pag sinabing Kristiyano ka, dapat karakterize siya, masagana yung buhay mo. Amen? Amen. Makapangyarihan. Ano yung kapangyarihan mo? Authority. Hindi ka takot at hindi ka matatakot. Kristiyano ka, takot ka sa dilim. Ang dami kayong ganun. Meron po akong kakilala Binook siya nung sa aeroplano, sasakay sa aeroplano, sasakay, nakabook. Pagdating doon, nalaman niya, ang book pala na aeroplano sasakay niya ay Asian Spirit Power. Tama ba yun? Ayaw mo sumakay dyan, maliit yan ang aeroplano, maliit. Pero Kristiyano, grabe siya manindigan sa kanyang pananampalataya. Takot sumakay ng aeroplano kasi maliit daw. Hindi niya nakita ang Diyos niya malaki. Dinala siya ngayon nung nag-book sa kanya, di ba yung Asian Spirit aeroplano? Ay, malaki rin palang Asian Spirit. Sige, sakay na ako dyan. Kristiyano, di ba, natatakot? Amen? Ang dami nung, di ba, lumalabas sa mga province sa Pilipinas, magkakaroon ng tsunami, nakita niyo yan? Magkakaroon ng mga earthquake ng mga grabe, 8 point something mahigit. Nakatakot, di ba? Nakatakot, no? Kristiyano ko kang yes. Hindi pastor. Diba? Wala yan. Di ba? Alam mo, pinaka-worst pwede yung mangyayari sa'yo? Mamatay. O pag namatay ka sa kamukulan. O, anong bakit to? Ha?
Di ba, sabi ko sa inyo, yung mga Kristiyano, na binabaon sa lupa, tapos ginugulungan ng piso ng ulo. Habang ginugulungan ng piso, yung mga Kristiyano doon, nag-aawitan, nagtataka yung prosecutor ng inutusang patayin silang lahat. Ayan. Yung ititigil sa iyo, pagka sumigaw ka, I deny Christ! I'm not a Christian anymore! Aahulin ka na, kahit ka sa pero hanggang wala akong nandidinay, lahat po umaawit ko nagpapuri sa Panginoon. Every high thing must come down. Habang, di ba? Hindi natatakot o nadudurog yung mga ulo ng kasamahan nila. Di ba? Durog eh, pison eh. Meron pang Kristyano, tinutukan ng marin, if you will not deny Christ, now you're dead. Please, do it now. Quick. Kata kayong papatay. Ano ito? Tinatatakot sa baril. Why? Tandaan yung kwento ng matching, tsaka ng pago. Sabi ng matching, susunugan kita. Sabi, gaganda yung kulay ko, magiging pula ako. Ay hindi, tatantanin kita, dadami ako. Ganito lang, tatakot ka sa tubig. Huwag mamamatay ako, huwag. Tinapos sa tubig, yun ang buhay ko, tubig. Pag pinatay ka, heaven ka, yun ang buhay mo. Amen? Nakakatakot bang lindol? Kapangyarihan ng Diyos yan eh. Demonstration ng kapangyarihan ng Diyos. Bagamat nakakatakot isipin, pero bilang Kristiyano, hindi matatakot. Amen? Okay, so ngayon, I cannot help it. Pupunta po tayo sa deception na dapat natin pag-usapan. Another deception. So yung power ng resurrection is restoration. Kahit malamig ang panahon, mainit pa rin ang aming kasuotan. Yan. Napakahalagang deception na dapat natin maintindihan ng ating tatalakayin ngayon. Oy, mga nanonood, sana mapanood nyo talaga ito. Napakahalaga ng deception natin. Hanggang tatlo lang sana, marami kasing deception sa mundo eh. Pero itong deception ito, laganan to. Pati mga Kristiyano, biktima rito eh. Kaya nabibiktima ni Satanas kasi nga, gawa ng deception na to. Okay, ito yung deception na to, narinig nyo ito sa akin. Okay? So itong ating tatalakayin ngayon, quickly, madali lang to. Deception number 4. Tingin na po ba yung deception 3? Lahat ng kasalanan gagawin mo, may consequence, tandaan mo. Pangalawa, hindi magandang buhay. Walang magandang buhay, labas sa kalooban ng Diyos, tandaan mo yan. Kaya huwag mo akong kwentuhan at pagmamayabang ka, oy, pumili ako ng ganito, oy, umasenso yung ganito, hindi ka naman banal. Maaaring hindi ako umimig sa'yo, maaaring nakaka-rejoice ako sa'yo. Kasi doon sa tagumpay mo, I rejoice with you in that. Pero deep down below, that's not really victory. That's not really the real thing. Okay? Deception number 3, deceive tayo, katulad ng mga ibang Jewish, hindi alam ang power ng resurrection. Believe lang sa atin yon, pero hindi natin talaga naiintindihan ang resurrection power. Tapos na po ako doon nakaraan, dadagdagan ko po ngayon by taking the deception number 4. Are you ready? Para hindi po tayo malinlang, para hindi tayo masila ng diablo. Okay? Deception number 4, Galatians 6:3. Ano po nakalagay? For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Hindi po si Satanas na nagbilang sa kanya. So totoo lang si Satanas po yan. Kaso lang, inadapt niya. Kaya siya mismo, nilililang niya sa sarili niya. Ano po yung nabubuhay sa deception na to? He is thinking about himself to be something when he is nothing. Sinabi pong something, hindi po somebody. Alam niyo po ba kung bakit? Anything beyond nothing, that is something. That is a deception. Every high thing must come down. Every stronghold must be broken.
spoken, anumang kaisipan patungkol sa something about you when you are nothing, you are deceived. You can never be something or beyond something or no or somebody, you will still go back to being nothing. Kahit kung ikanda ng buhay mo, thinking that you are something or somebody, you are still nothing. You are not playing nothing. The reality is, you are nothing. Bakit bang maging nothing? So, ang topic ko talaga ngayon is the prerequisite to a life of victory, to a life of prosperity, to a life of glory is by being nothing. Kaya ang ating pong pinakapunto ngayon is the blessedness of nothingness. Wow! Okay. Pag hindi mo naintindihan to, mailap ang victory. Sayang yung mga awit natin. Okay. Ang victory po ay relative or ang victory po ay progressive. Depende po sa mga katotohanan na nalalaman mo na lumalaya ka sa mga kasinungalingan mo. Okay? So number one, gusto ko i-point out, Pastor, ang ibig sabihin ng pagiging nothing? Pag sinabing nothing, no value. Nothing is no value. Nothing being nothing is no meaning. Walang meaning yung life. Diba? Hindi makabuluhan ang buhay. Kasi nga, nothing. Okay lang kung mali, basta bida. Okay, so tuloy natin ang ating pag-aaral. So gusto ko pong maging malinaw sa atin kasi nga po, hindi po tayo magiging matagumpay at mabubuhay na matagumpay kapag hindi po naiintindihan natin na tayo ay nothing. Galatians 6:3. We are nothing. Hello po. Meron po ba ditong deceive? Believing to be something beyond nothing? Anything beyond nothing is a deception. Ganito pong ibig sabihin niya, ano? Ng nothing. No value. Okay. Ulitin ko po, lalo sa mga hindi naka-follow ng topic na ito. Nung umalis sa paraiso si Eva at si Adan, tinanggal nila ang kanilang allegiance kay God. Ulitin ko, yung ibig sabihin ng nahubaran sila, natanggal ang kanilang glory, natanggal ang kanilang value, dahil kanilang hinubad ang Diyos nila. Kaya sila po lumabas sa paraiso, they were what? Nothing. Naked, yes. Nothing. They were nothing. Tama niyo? The moment na sila ay tumalikod sa Diyos, sinubag nila ang Diyos, tinanggal nila ang value na nagbibigay ng value sa kanila yung Diyos, they left paradise, they left Egypt being nothing. Ang maliwanag po sa inyo, nung sila po ay, kaya nakita po nila sila yung mga hubad, sabi ko nga, paano nila malalaman sila yung hubad? Ano bang ibig sabihin pagiging hubad? Eh wala naman sila nakita nakadamit. Nilalang sila ng Diyos, walang damit. Hindi naman malamig yung panahon para sa kanila. Perfect as an environment ng paradise. Hindi mo kailangan ng damit, ng sweater. Di ba? Hindi rin mainit, kaya naghubad sila, no? They were created just like that. At ang nagbibigay ng value at ng meaning sa kanila ay ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Liwanag po ba? So dapat po alam natin yung basic. Ang nagbibigay ng value sa tao ay ang presensya ng Diyos. Nung tinanggal nila ang Diyos, sila naging hubad. Umalis sila sa paraiso, sila ay nothing. O ngayon, hindi nyo maintindihan. Sabi ni Satanas,
Kapag kayo lumabag sa Diyos, gaganda ang buhay nyo. I will offer something actually sa kanyang buhay. I will make you something. I will make you somebody. Okay, kaya nalumabas na sa paraiso, okay, andito na si Satanas, ito yung kanyang binibenta, ito magbibigay ng meaning sa buhay nyo. Ito yung pera, ito yung mga bisyo, lahat ng bagay na material, magbibigay ng meaning sa inyo. Kaya ang doktrina ni Satanas sa ibabaw ng lupa, na kinakagat at pinamumuhay ng mga tao, you are what you own. If you own nothing, you are nothing. What makes you something? Because you own something. Ang tao, tumitingin po yan, anong meron ka? Hindi po natin pwedeng baguhin yan kasi yan po ang kasinungalingan ng Satanas sa ating buhay. So diyan po kaya, hindi po kayo magtataka, bakit itong mga mayayamang ito na nagnanakaw sa gobyerno, hindi naman sila mahirap? Kasi espiritu po yan eh. That is the spirit of poverty. Umalis sila sa paraiso, bitbit po nila yung nothing. Kaya gagawin po nila, kuha ng something, kuha ng Bentley, kuha ng Mercedes-Benz, kuha ng billion, kuha ng million, kasi nga nothing sila eh. They want to be something. Maliwanag po ba sa inyo yun? So, the world is under that deception. Deception number 4, na tinatalakay po natin. Gusto niyo po malaman kung kayo nabubuhay ng may something? May something? Anong meron ka? Something material. How would you feel kapag nawala ang kotse mo? Ngayon. Ang dami nawala ng kotse doon sa Cebu. Ano nangyari pagka gising mo? Yung bank account mo zero. Pag na-depress ka, you are deceived. Because why? Your identity is in your bank account. Your identity is in your house. Your identity is in your family. Nasira ulo mo. Mag-isa ka na lang nabubuhay sa mundo. You cannot live without your family. You cannot live without your car. Nawala ka nga lang ng cellphone, natuturete ka na eh. Naalala ko yung madalas na naririnig. Pag naiwan daw yung cellphone, babalikan. Pero pag naiwan yung asawa sa pier, hindi binabalikan. Tama po ba? Yes. So yun po yung deception natin. Ang ating pong identity ay nasa mga material na bagay. That is the deception number 4. And sabi po dun sa Galatians 6:3, for if a man think himself to be something beyond nothing, he is deceived. Kaya ang buhay ng tao ay binubuo kung anong meron siya. Anong tinapos mo? Anong position mo? Di ba? Pag tinanggal sa position, madidepress. Kasi identity mo yun. Okay. Pakikita natin sa Bible kung ano yung deception na meron tayo. Ang sabi sa Bible, plain truth, we are nothing. Maliwanag. Hindi po yun pwedeng baguhin. We will always be nothing. Pero may good news ako mamaya, sinabi ko sa inyo kanina, being nothing is a blessing. Okay? Dapat maintindihan mo lang yung pagiging nothing mo. Hindi po kasi natin naiintindihan yung kanina eh. Galing po kasi yun sa Corinthians 4:5. Let the high things, come down. The strongholds be broken. Bakit hindi ginagawa sa bahay? Sa bahay? Muulan? Okay. Ito po yung sinasabi sa Bible para maintindihan niyo po ba? Pag binasa niyo ito, hindi niyo maintindihan itong verse na ito eh. Psalm 62 verse 9. For the another time around, pag-ibig ko po sa inyo ito. Okay. Ano bang ibig sabihin ng verse na to? Surely men of low degree
Yan ang sabihin ng vanity. No value. Yung mga tao, mga mabababa ang klase, mga walang class, low degree, sabi doon walang kwenta. Kaya nga inaamin sila walang kwenta eh. Di ba? Taga saan ba yung mga yan? Kasi sa squatter yung mga nakatira eh. Taga-bundok yung mga yan, taga-probi. So minamababa sila. Minamaliit sila. Sino nagmamaliit sa kanila? Sino? Yung mga matataas, yung mga mararangal, yung mga class. Pero ano sabi sa Bible? And men of high degree, kasi nungalingan din niya kasi wala naman talagang mayaman. Why? Because we are nothing. Kaya nga yung yaman at yung kahirapan, pare-pareho natin yan eh. Kapag inisip mong mayaman ka, you're something, you're somebody, you are deceived because you are nothing. Naalala ko tuloy yung auntie ko. Yun, talaga, nag-remind sa akin kasi ang pangalan si auntie natin. Natin, napipidad kasi. Kaya kahit anong gawin niya, natin! To be laid in the balance, ibig sabihin ng balance, timbangan. Kapag tinimbang mo ang mahirap at mayaman, wow! Mas magaan pa sa walang kapuluhan. Below and below. Sino dito pag iniinsulto, nagre-react ganun din? Mo kilala ko sino ako? Kilala kita. Di ba sinaping ka? Kaya daw nakakaunawa nito, hindi na-i-intimidate kahit saan pumunta kasi alam niya, lahat natin. Pero may respeto. May respeto tayo sa dapat respeto. Pero at the back of our mind, I know that everything, all men are nothing before God. You are not your car. You are not your condo unit. You are not even your daughter. You are not your money. You are not even your looks. Kasi mga mistiso, kala ko umarte. Diba? You are not your looks. Ang ibig sabihin natin, wala kang meaning, wala kang value. Ang ginagawa ng mga tao, kapag kumuha ka ng value sa mundo, nag-accumulate ka ng maraming bagay, hanggang nanakaw ka na, nandadaya ka ng tao, mga mayayaman, sabi ko dun sa preaching ko dun sa rally. Kasama yung grupo nila General. Akala nila, okay? Akala nila, sa kanilang pagnanakaw, sa kanilang mga kayamanan, sa kanilang pagnanakaw, hindi sila makakascape sa reality. May justice kasi eh. Hawak nila justisya, pero hindi nila hawak ang langit. Pagdating sa dulo, empty pa rin yan. Okay. Itong mga tao nagnanakaw, hindi na lang ang deception. Na kahit anong daming ginto, pagdating sa dulo at dadaling sa timbangan yan, walang value yan. Yan ang ginto ng mundo. Pagdating sa mata ng Diyos, pagdating ng araw, para ka nag-ipon ng ilang tonelada ng ginto. Nung kailangan mo na pumunta ka doon para ibenta mo yung ginto, ang sasabihin ng assayer, kung nag-asay, yung gato eh. No value, no meaning. So the blessedness of possessing nothing. Okay, tingnan po natin yung verse na ito ha. Tingnan po ha. Matthew 5:3. Nakita niyo po? Blessed ang pagiging nothing. The word poor in spirit, it is like being empty, being nothing, like a beggar. For theirs is the kingdom of heaven. Yun po yung blessing. Okay, so balikan po natin yung verse na to. Okay. In Psalms chapter 49, ang ganda po ng passage na to. Okay. Simulan po natin sa verse 12. Psalms 49:12. Mabasa niyo po? Nevertheless, man being in honor, honorable congressman, honorable senator, honorable mayor, honorable man that is in honor abideth not.
Because He is like the beast that perish. Parang hayop lang ang tao pag walang Diyos. Tandaan po niyo. Pag-read po natin sa verse 13. This their way is their folly, yet their posterity approve. They're saying, Selah, verse 12, 14. Like sheep they are laid in the grave, death shall feed on them. Now, mabibigat po yung mga term na ginagamit dito. Bandang dulo po, and their beauty shall consume in the grave from their dwelling. Yun po yung sinasabi mga tao ng Diyos. I-jump po natin sa verse 16. Be not afraid when one is made rich, kapag yumayaman ng mga tao ng Diyos, when the glory of His house is increased, kapag talagang grabe ang kanilang kayamanan. No? For when He dieth, He shall carry nothing away. Empty pa rin, babalik pa rin na walang lala. Nothing kasi, kaya kahit anong idagdag mo sa'yo, pagbalik mo natin ka pa rin. His glory shall not descend after Him. Verse. Yung kanyang karangalan, dito lang yan sa lupa. Though while He lived, He blessed His soul. Okay? Habang siya nabubuhay, pinagpaparan niya kanyang sarili, ini-exalt niya kanyang sarili, and men will praise you. When thou doest well to thyself, verse 19, he shall go to the generation of his fathers, they shall never see light. Pinakamalungkot, bandang dulo, verse 20, man that is in honor and understandeth not that he is nothing, is like the beast that perish. So yun po galing sa Biblia. So ang ating pong deception number 4 is when we believe that we are something, when we are nothing, we deceive ourselves. So deception number 4. So, maliwanag po ba? So this is, to be nothing is a prerequisite to be true something. To be everything. So dapat po tayong dumaan sa realisasyon na tayo ay nothing. Dapat po, okay, ito na po yung sinasabi ng Panginoon sa Bible na napakahalaga. Ang sinong nais sumunod sa akin, itatwa niya ang kanyang sarili. Okay, so Matthew 16:24, tingnan po natin. Matthew 16:24. Bakit po gusto bigyan ng dito? Kasi ang sabi po dito, if anyone will come after me, let him deny himself. Okay? Ang sino bang nais maging tagasunod ko? Sino ba dito ang nagnanais maging tagasunod ni Kristo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Eh wala namang taong hindi gusto maging tagasunod ni Kristo kasi lahat tayo gusto pumunta ng langit, di ba? Pero alam niyo po ba ang prerequisite sa pagpunta ng langit? Maging natin ka muna. You know, ang sino mang nais sumunod sa akin, dapat maging natin. Walang sino mang pwedeng sumunod sa Diyos at pupunta ng langit na hindi dadaan sa tinatawag na self-denial. Ang ibig sabihin po ng self-denial, okay, matagal ko na pong na-explain sa inyo yan. Yung sarili mo na na-create ng mundo, yung identity mo sa mundo. Okay? Kaya sinabi nun, let high things, sa song niyo kanina? Every high thing must come down. Kasi ang sabi po doon sa pinanggalingan na verse niyan, anumang bagay na nagmamataas sa Diyos, okay, dapat i-bring down. Okay. Tignan po natin yung verse na yung 2 Corinthians 4, verse 5. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. The Word of God says you are nothing. If you have any thinking or imagination that is beyond who you are, that is an exaltation of that knowledge that is against God, bringing into captivity. Ang susi po doon, ilagay mo lahat ng laman sa utak mo sa magpapasapit sa Diyos. So dapat empty ka muna bago dumating ang Diyos sa buhay mo. So dapat mamatay yung old para dumating yung bago. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Pag hindi namatay yung sarili, hindi mabubuhay ang bago. Pag hindi nawala yung luma, hindi darating yung bago. Gusto niyo maranasan ng bagong buhay kay Kristo? Yes. Pinatay na ni Kristo ang luma. Binauna sa lupa ang luma. Okay? Para lumitaw ang bago. Amen? So yun po yung buhay ng Kristiyano. Binago ng Diyos. Okay, so ang ganda po ng topic na ito, na tayo may huwag mag-isip, na tayo maging mayabang. Thinking ourselves to be something when we are nothing. Okay, so Romans chapter 6, tingnan po natin. Okay, verse 4. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Yung po binautismo ang papa, congratulations, meron pong 8 baptismo.
That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Verse 5. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall also be in the likeness of His resurrection. Verse 6. Knowing this, that our old man is crucified. Nung si Kristo ay namatay, ipinako sa krus, kasama na po tayo doon. Okay? That the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Yung dating pagkatao natin, pinatay na po ng Panginoon yan. Okay, so iwanagin po natin ang verse 11 po. Likewise reckon ye also yourselves to be dead, indeed unto sin. Yung sin kasi yung buhay natin, binubuo po ng kasalanan yan. Ganito po yan. Ang ibig sabihin po ng patay sa sarili, wala nang attachment ikaw sa nakaraan mong buhay. Kasi hindi na ikaw yung ngayon ang makasalanan eh. Tapos na yung life mo sa sin. Hindi ikaw yung mga trauma mo sa nakaraan. Hindi ikaw yung mga kasalanan mo, binuro na ho yung kasalanan mo sa nakaraan eh. Okay? Hindi na ikaw yung mga bad experiences mo. Hindi na ikaw yung dating sugarol. Hindi na ikaw yung dating addict. Hindi na ikaw yung dating lasinggero. Binago ka na nga eh. Pinatay na ng Panginoon yun sa krus. Kaya ang taong tumanggap sa Panginoon, nagbago yung buhay. Amen? Kasi pinatay na ng Panginoon yung dati. Ang ibig sabihin nun, ang sino mo naisunod sa akin, ituring mong patay na yung sarili mo. Hindi dapat pahaluan ni konti yun kasi hindi mabubuhay ang pagkakristo ni Kristo sa atin kapag hindi natin pinatay ang ating sarili. Ibig sabihin nun, naintindihan natin ang ating sarili, bulog, ang ating sarili, walang kwenta, no value, parang hayop lang. So hindi po tayo yung ating pag-aari, hindi tayo yung ating pinag-aralan. Huwag mong bitbitin yan sa pagiging Kristiyano mo na magiging mayabang ka. Alam po natin yun, di ba? Ngayon, ano po ba yung sabihin ng victory? Do you know what victory is? Okay? Ibig sabihin naman tagumpay, si Kristo ay nabubuhay sa atin. Pag walang makita ang Kristo sa'yo, walang tagumpay yun. Kasi ang layo ng Diyos, kaya siya na parito upang mabuhay siya sa pamamagitan ng tao. Yun ang ibig sabihin ng Christianity. Christianity is Christ living through His people. It's not a religion. Amen? Tagumpay Chris kapag nakita si Kristo sa'yo. Pero pag wala makita si Kristo sa'yo, huwag ka magsalita ng tagumpay sa Christian world. You are not a victor. A victor is someone that Christ is being manifested. Bakit? Umalis ka sa paraiso, wala kang Diyos, nilagay mo ang kayamanan mo, pera mo, edukasyon mo, kotse mo, bahay mo, business mo, lahat, ginawa mong identity. Ngayon, nung makita mo palang deception pala yun, hindi pala yung identity ko, wala palang kwenta to, Panginoon, tatanggapin kita as my new identity. Bumalik na ngayon si Kristo sa'yo, hindi ka na-deceive kasi ang meaning ng life mo is si Jesus Christ na. Okay, so Philippians 1:21, tingnan po natin, ito po yung victory. Tingnan po natin, the word victory. Okay, nandito po yung word of victory, Philippians 1:21. Nasaan po yung word of victory dyan? O, yung matatalino nag-a-analyze, nasaan ang word of victory dyan? Gain! Praise God, gain! Ang mabuhay ay si Kristo at ang kamatayan ay tagumpay kasi pinamuhay ko si Kristo. Amen? So, noong unang panahon, naghanap ng meaning ang tao. Usong-uso nung una, eat, drink, and be merry, for tomorrow you will die. Magpakasaya ka, magpakasarap ka. Kunin mo pwede mong kunin. I-enjoy mo lahat ng bagay kasi mamamatay ka lang din naman. Pero sabi ni Paul, that's not the meaning of life. The meaning of life is to live in Christ and for Christ. Okay, Galatians 2:20. Nandito po sa verse na ito ang tagumpay. Galatians 2:20. Nakita nyo kanina, sinabi ni Paul, I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live yet. Hindi na ako to. Hindi na ako deceived. Wala na ang dating ako. Hindi na ako yung dating si Pablo mamamatay tao. Hindi na ako ang dating si Pablo magaling pagdating sa kautusan. Wala na yun. But Christ lives in me now. That's victory. Okay? Maliwanag po ba? Okay. Pag sinabing victory, si Christ ang buhay mo, ano ba si Kristo? Number 1, banal. Pangalawa, makapangyarihan. Pangatlo, masagana.
Siya may-ari ng langit at lupa. So tatlong bagay po yung pinag-uusapan natin. Para maging totoo sa atin si Kristo, dapat tayo po ay number 1, nabubuhay ng banal. Okay? Huwag mo sabihin matagumpay ka, pero hindi ka naman nabubuhay ng banal, alipin ka pa ng bisyo hanggang ngayon. Amen? So si Chris po kanina, humingi po ng sorry sa atin, may mga inamin po siya, Pastor, iniwanan ko na to, iniwanan ko na. Amen, Chris? Okay. So, yun ang tagumpay, Chris. Di ba na po ka ng inabiga, no? ng mga in-laws mo, ng problema yun. Pero kung nasa si Kristo, tagumpay ka. Okay? So, victory is Christ lives in me. That is the power of resurrection. Victory is Christ is alive in me. Balikan natin, Romans chapter 6 verse 11. Ano pong ibig sabihin ng but alive unto God? Yan po tayo magtatapos. Ituring mong patay ang sarili mo sa kasalanan at buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Being alive unto God, that is victory. Being alive into God is victory. Being dead to sin and alive unto God is victory. Okay? I have 4 things. Okay? If we are alive unto God, 4 things. Ang labanan po sa mundo ay digmaan. Alam po natin yan. But we Christians, we are not fighting anymore. Take word of the note. Take note of the word. Baliktad ko. Christianity is not fighting for victory. It is resting in the victory of Christ. Okay? Resting in Christ. We are not fighting anymore. Oo, tayo naglilingkod. Oo, nagninegosyo ka. Oo, nagtatrabaho ka. But we are not fighting for victory. We are victors already in Christ. We are rested in the finished work of Christ. We are rested in the power of resurrection. Kaya ako ay nandito sa mundo, hindi ako nakikipaglaban para maging matagumpay. I'm not fighting. It's so hard to fight. Ang sabi po ng Panginoon, sa 2 Chronicles chapter 20, nung makikipaglaban po ang bansang Israel sa tatlong nag-alay na bansa, ito po ang sinabi ng propeta sa bansang Israel na takot sila nung time na yun. 2 Chronicles 20 verse 17. Ang sabi po ng propeta sa hari, ye shall not need to fight in this battle. Hindi mo na kailangan lumaban. Just rest in God. Why? Why? Verse 15. Akit tayo ng verse 15. Ang sabi po ng propeta, and he said, hearken ye all Judah and ye inhabitants of Jerusalem. Why listen you people life of grace, and you pastor, thou king of Jehoshaphat. Thus saith the Lord, be not afraid, be not dismayed, for this reason, okay, of this great multitude. Why? For the battle is not yours, it's God's. It will be a fullness of you if you will keep on fighting in this life when the battle has been done for you by Christ. Stop fighting, rest in the victory of Christ. Number 2. Alam niyo po ba ang buhay? Ang tao is into a chasing mode. Yung naghahagilap, naghahabol. Yan po yung tao eh. Ang tao kasi parang tayong hinahunt, we are hunted. Para tayong yung pusa na hinahabol ng leon. We are always chasing, grasping for breath. Dahil si kamatayan laging nandyan. Okay? In Ecclesiastes chapter 2 verse 10 and 11, napakaganda po nito. Ito po galing kay Solomon, na siyang nag-chase ng katakot-takot na kasarapan sa buhay. Pag sinabing Solomon, kilala po siya sa 700 asawa at 300 kabit. 1,000 asawa po yun. Wow! Habulin kasi. Alam ko, anong iniisip mo kay Solomon? Sarap ng buhay ni Solomon, no? Inahabol ng chicks, no? Eh kasi mayaman at saka gwapo eh. Maraming ginto eh, di ba? Kaya umabot, no? Pero ang matindi ang sabi niya po, walang taong ganito. Walang taong na katulad nila. At alamang gustuin ang mata ko. Wow, nakukuha ko. What Solomon wants. Solomon gets. Wala akong ganyan tao ngayon. Kung ano nakukuha niya, pwede niyang kunin.
Noong unang panahon, Solomon, kinatatakutan ko yan buong mundo. Wala akong pwedeng katulad yan. Okay? I withheld not my heart from any joy. Ano mang ikasisiya ko, kaya kong kunin kasi powerful siya. Naalala ko po one time sa England, meron isang hari na may nagustuhan ng isang babae. Common. Gusto niyang pakasalan. Yung babae, married. Nag-give up po yung husband kasi king. Pero ang requirement, i-give up po yung inyong throne. Hindi ba po yung kanyang throne, pinakasalan niya yung common na babae. Wow, powerful. Nag-give yung husband. Di ba? Okay ka lang ba? Yung asawa mo may kukuhang iba? No choice. No choice yan, no? Ang sabi dito, "For my heart rejoice in all my labor, and this was my portion of all my labor." Hey, Solomon has everything. Kung babaybayin po natin isa-isa yan, malulit po yan. Nothing can stop Solomon from getting what he likes. Pero nagsabi niya po, sa verse 11, tingnan po niyo sa verse 11. Take note of verse 11. I said in my heart, then I look on all the works that my hands had wrought, lahat ng ginawa ko, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation. Wala palang kabuluhan lahat yun. Ang problema, ang mga tao hindi naiintindihan to, hanggang ngayon, nandun sila sa mode of chasing. And sabi niya, vexation of the spirit. Tingnan ko po yung meaning ng vexation. It is chasing, grasping for breath. Lagi ka naghahabol. Naghahanap ng kasiyahan si Solomon. At ang sabi niya, there was no prophet under the sun. Victory is, you learn how to stop chasing from the gold, chasing for gold, chasing for victory. You are just to start seeing victory in Christ. I am a victor. I am prosperous. I am happy. I am glorious because in Christ, He won my battle. That is victory. The prerequisite, recognize that you are nothing and rest in Christ. Stop fighting. Stop chasing. Thirdly, yung sinabi ko kanina, bakit ang nagtataka ang mga tao, bakit na sila nagdala? Hindi naman sila naghihirap. Ang nakakalungkot pa nga ako yung mga mahihirap nagdakaw, nakakulong, danda. 20 years, di ba? Meron nagdakaw 5,000, finig niya yung papers, nakahuli, nakakulong 20 years ng sentensya. Kaya nga po ang realization, mahirap. Pag mahirap ka, huwag ka magnanakaw. Di ba? Dapat yumaman ka muna bago magnakaw. At pag magnanakaw ng maliit, dapat nakahin mo para hindi ka makulong. Pero sabi po nila, may makukulong daw ngayon. Bilo na ito. Bakit po ba nagtataka kayo? Bakit ang dami nagnanakaw? Hindi po lang ng mga sinabi ko, hindi lang ng politiko ang nagnanakaw, pati mga negosyante, hindi nagbabayad ng tamang buwis. Hindi binabayaran ng SSS ng mga tao. Pagdating ng Sunday, kung saan lumilipad ng mga mayayaman, ang mga Chinese. Pagdating ng Lunes, walang increase kasi logi negosyo, walang increase. Kung saan man nagpupunta, linalabas ang mga kotse nakatago. Tapos yung sweldo ng mga tao, niliit. Sila ang dami-dami ng pera. Deception kasi yan. Okay? Ang mga tao, by nature, kahit tayo. Di ba? Meron po nagsalita doon na-realize ko nung magsalita sa pastor, tayo pa lang lahat, guilty tayo ng corruption. Kasi maliliit pa tayo, nasa elementary, pag sinabi may project, di ba? Pag humingi tayo sa nanay natin, ang cost ng project, 10 pesos, Mami, 15 pesos yung project ko O, corruption. Diba? Sino dito nadaya ng magulang na humingi ng project na mataas? Wala ba ditong exception doon? Hindi ba kayo nadaya sa magulang nyo? Sino hindi nakapangupit dyan? Hindi ka nakapangupit, Ra? Hindi kayo nangupit? Hindi kayo kurap? Nag-iipit ako sa lipo. Nag-iipit ka? Oo. Walang alam namang papa ko muna kapag kasi nandun sa labas. Binabantay ko pag lumabas Tapo ko sa kanyang lapin Doon. Okay.
Ang tao by nature, dahil nga umalis sa paraiso, balikan natin ang paraiso kasi all stories lead to Eden eh. Sa paradise galing ang lahat ng kwento. Pag hindi mo naintindihan ng paradise, hindi mo naintindihan ng buhay ng mundo. Umalis sila sa paraiso, they were empty, they were poor and beggar. Nasa kanila ang spirit ng beggarly. Beggar ang tao. Kaya pagdating dito sa mundo, kahit makuha niya to yung spirit ng pagiging beggar, nakaw pa rin. Ang dami ng lupa, kinakamkam pa rin ang lupa ng hindi naman kanila. Magkakapatid, nag-aaway, kamkaman ng kamkaman. Bakit beggar ang tao, beggar? Meron tayong spirit of poverty. Kaya kahit mayaman sila, yung utak nila mahirap pa rin. Hindi masatisfy kasi merong spirit of poverty. That's the spirit of Satan. Ngayon nyo? Malibang dumating ang Diyos sa'yo, ibalik mo ang Diyos, doon kalalaya sa spirit of poverty. Now, victory is by stop fighting, but by resting in the victory of Christ who won for us on the cross. It is to stop chasing. It is to start seeing yourself who you are in Christ. Seeing yourself. Resting yourself in Christ. All you that labor and are heavy laden, come unto me and I give you rest. It is resting in Christ. Kaya ang tao nakatagpo sa Panginoon, the search is over. I'm not chasing anymore. And I stop begging. Okay? I am being now. I don't want to become like this because I am in Christ a victor. No, ano? It's being. Life is not to become. Life is to be understood as being victors in Christ. Being prosperous in Christ. Amen? Pag hindi mo kayang paniwalaan na si Kristo ang iyong prosperity, na si Kristo ang iyong tagumpay, you will never become a victor in this life. Because the way to victory is only one way, is Jesus Christ. There is no other way. No other way in this life. Kaya hindi tayo pwedeng dayain ng mga mayayaman sa nasa labas ng about victory because we know what this victory is. We who are believers of Jesus Christ. To be in Christ is to be a victor. It's not becoming a victor, it's by being a victor. Being in Christ. Amen? Lastly, I'm not a beggar anymore. I stopped begging because I have learned who I am in Christ. I never see myself a beggar, a poor person. Paano mo iisipin mahirap ka, may Diyos ka? Siya may-ari ng langit at lupa. Kunin na lang ang gusto lang kunin sa akin. Wala silang makukuha sa akin. Why? Because I am nothing. Nothing nga eh. Di ba, Chris? Hindi daw binigay kay Chris yung mana niya. Yung father mo baka nakikinig. Binawi sa akin. Binawi sa'yo. Wala namang babawiin sa'yo. Why? Because you are nothing. Kaya ang sarap mabuhay ng nothing because nothing and nobody can take away Christ from us. Nothing shall separate us from the love of Christ. Lastly, last but not the least. Last. We're commanded in the Bible about to walk in the Spirit, to walk in Christ, to walk in the truth, to walk by faith. Okay? Walking in Christ, walking by faith, is to live by faith. And to live by faith is to stop fighting, resting in Christ, stop chasing, seeing who you are in Christ. You are to stop begging, but you are now being in Christ. And then lastly, you are now living the life of Christ. Let's go back to Galatians 2:20. Finally, this is the final verse. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith. Okay? Wala nang dating ikaw, kalimutan mo, hindi ka na makasalanan, pinatawad ka na, tinanggal ang kasalanan ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo lang ibalik yan, bago ka na yun. Okay? Live by faith.
of the Son of God who loved me and gave himself for me. Finally, we are to start living and walking our victory. Walk the victor's walk. Walk your divinity. You are divine. Christ gave you himself. You are a partaker of his nature. Amen? Tayo po lahat ito ngayon. Mag-decide po tayo. Simula ngayon, hindi ko titignan ang sarili kong talunan ako, I'm a victor in Christ. Hindi ko titignan kawawa ako. Hindi ko titignan mahirap ako. Oo, nothing ako, but Christ is my everything. And Christ likes to be your everything. Amen? Amen. Tayo pong lahat, kanina na lang. Ama naming Diyos, maraming salamat. Salamat sa maliwanag na katuruan ng Biblia. Ayaw naming mabuhay na kami po ay nabubuhay sa pandilim lang ng kaaway. Lord, ang tunay na katatayuan namin kay Kristo, kami po'y mga matagumpay na. Christ is our victory. There's no need for us to keep on fighting and struggling as if victory is elusive. Oh God, thank you so much. Now, Lord, it is very clear and understood that the power of resurrection is that Christ won the battle for us. Let every believer who is in this room right now make a decision or a commitment that I will walk the walk of a victor, not a loser. I was born for victory, not for defeat. I was born for glory. I was born for God, to live my divinity here on earth. Mahabang tayo nakayuko at nakapigit. Pagkulay-gulayan mong iyong narinig. The key to victory and to live a life of a victor is a recognition that we are nothing. And a recognition that in Christ, He is our everything and we are everything in Christ. Sa iyong kinatatayuan ngayon, magkaroon ka ng deep realization for who you are in Christ right now. Have a deep recognition for who you are in Christ. Manatili po nakapikit at nakayuko.